FM Filmec. Naririnig on air at napapanood online. Himpilan ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. Sa Agri, ikaw ang bida sa paggamit ng agri-makinarya, tamang teknolohiya, balita at impormasyon. Radio Agri 90.1 FM Filmec. Kasaganaan para sa bayan. Ayan, so isang maganda at mainit na umaga po sa ating lahat mga karadyo. Ang oras po natin, it's already 5 minutes past 11 in the morning. At sa mga medyo nagtataka po, ba't nandito si Miss Buds? Ayan. So ngayon po kasing araw na ito mga karadyo Agri, April 8, 2025 ay magsisimula po yung isa sa mga bagong programa po na aabangan ng ating mga karadyo Agri. Dito lang syempre sa Radyo Agri 90.1 FM. So, bago ko simulan yung ating soft launch ng ating isa sa mga bagong programa, syempre po ay babatiin po muna natin of course ang buong Filmec community. Syempre sa pangunguna po yan ng ating Director 4, Dr. Jonicia Alvindia. Gayon din po sa ating Director 3, Sir Joel V. Dator. Sa atin pong mga division chiefs, ayan, shout out na rin po sa chief po ng Applied Communication Division na si Sir Jong Davalos na I think very busy din as usual, at sa iba pa po nating mga division chiefs sa buong Filmec. Sa mga section heads din po, ayan, so good morning din po. And of course, sa atin din pong mga kasamahan pa sa buong Filmec, yung mga ma'am sensors natin dyan, mga guards on duty natin, mga utility personnel po natin, at sa lahat na rin ng mga nakaschedule maglaro sa ating Sports Fest this afternoon, ayan, shout out na rin po sa inyo. At sa mga kapitbahay din natin, syempre yung mga ahensya at sa mga estudyante, sa mga naiwan sa kanilang mga tahanan po, ayan, isang magandang araw po sa inyo. Ayun, so bago pa mapahaba ang ating shout out ngayong araw na to, syempre kagaya po nung nabanggit ko kanina ay ipapakilala na po namin dito sa Radyo Agri 90.1 FM ang isa po sa mga bagong programa na aabangan po ng ating mga karadyo Agri. At syempre, para po formally ma-launch po natin itong programang ito, ay sasamahan na po tayo agad-agad ng atin pong dalawa sa magiging makakasama po natin at magiging part na syempre ng ating Radyo Agri family. Of course, from a TMTD, si Ma'am Jamaica Marie De Guia, ang ating Project Technical Assistant 2 ng IT and Technology Business Management, at kasama rin po natin si Engineer Leo J. Sarmiento, Science Research Specialist 2 ng Intellectually Property Rights Services ng ating ahensya. Ayan, so good morning po Sir Leo and Ma'am Jam. So bago tayo mag-start sa ating kwentuhan, batiin muna natin yung ating mga karadyo Agri, lalo na yung mga kasamahan nyo po sa TMTD, Ma'am and Sir. Ayan, so hello, magandang umaga po sa inyong lahat, and again, welcome po sa pinakabagong programa or segment ng Radyo Agri 90.1, ang Kaaypihan. Ayan, so maraming salamat po sa inyo pong pagtutok, at hi po sa lahat ng mga ating viewers, ng ating mga listeners, sa lahat po ng naaabot ng ating pong Radyo Agri. So hi, hello po dyan sa mga ka-office po namin dyan sa TMTD, kay Sir Bart, kay Sir Nestor, kay Ma'am Ram, and yung po mga friends po namin dyan sa office. Hello! Yeah, good morning! Kay Sir Bart, ayan, ang ating chief sa TMTD. Syempre, on behalf of Radyo Agri management, syempre, thankful po kami sa inyong office, especially kay Sir Bart, dahil yung unang pagpunta pa lang namin sa inyong opisina, of course, with Sir Jong, ay talagang naging mainit na rin yung pag-accept po ng inyong opisina na magkaroon po ng program, of course, ang inyong division. In particular nga po yung mga usapin tungkol nga sa intellectual property rights. Ayan. So, mga karadyo Agri, sa mga susunod na mga araw, ayan, medyo magpapamiss lang tayo ng isang week kasi nga mga araw. Pero supposedly po, ang programang Kaaypihan po ay mapapakinggan po natin every Friday, 11 a.m. to 12 noon po yan. But of course, bilang ready na po ang ating Sir Leo and Ma'am Jam para po maipakilala po itong ating programa, pinush muna natin ngayong Tuesday yung ating pong kwentuhan. But
Ayun nga po, sa mga susunod na episodes po ay every Friday na po natin makakakwentuhan tungkol sa mga usapin sa IP or intellectually property rights ang si Sir Leo and Ma'am Jam dito po sa ating programang Ka-IP-han. Pero syempre, bilang bahagi po ng ating soft launch or pagpapakilala po ng ating programa, alamin muna namin, Sir Leo and Ma'am Jam, ano ba itong tinatawag natin na intellectual property? Kasi, di ba, parang mabigat actually itong term na to at syempre, not everyone po is may enough knowledge or awareness. Ano ba itong tinatawag natin na IP or intellectual property? Dahil nga po, sa mga susunod na episodes ay deeper na yung ating magiging kwentuhan sa IP. Nag-share po, of course, or mag-share si Ma'am Leo, si Sir Leo, sorry, and Ma'am Jam ng mga information po. Ano ba tong tinatawag natin na intellectual property? So with that po, simulan ko na yung ating Q&A. May pa-Q&A po ako. So soft launch po na ating program. So Ma'am Jam and Sir Leo, ano po ba tong tinatawag natin na IP or intellectual property? Paano po siya nag-start at saan po ba siya nag-start? Okay, so pag sinabi po natin na intellectual property or sa wikang Filipino, ito yung tinatawag natin na yamang isip, no? Okay. Ito yung tumutukoy sa mga pag-aari natin na likha ng ating isipan, no? So mula sa mga arts, singing, no, sa pag-compose natin ng mga tula, kanta, nobela, movies, yan yung mga invention, yung mga nakikita nyo sa inyong mga harapan, no, sa inyong mga cellphone, computer, lahat yan ay gawa ng ating isipan. Yan ay tinatawag natin na intellectual property, no? So ngayon iba yung intellectual property sa tinatawag naman natin na intellectual property right, no? Okay. Yes. Kapag intellectual property, ito yung tumutukoy sa mga likhangan ng isip, no, tulad ng invention, ayan. Pero pag sinabi natin intellectual property right, yun naman yung right na binibigay sa iyo ng batas para doon sa likha ng isip mo na yun. For example, yung tula, no, yung kanta, yan ay mga intellectual property. Ang intellectual property right na tumutukoy doon ay yung copyright. Okay. Yes, pag sinabi naman nating invention, di ba? Invention tulad ng telepono or ng TV, yan ay invention. Ang intellectual property right doon ay patent. Yun. So yun yung pagkakaiba naman ng intellectual property sa intellectual property right, no? So may mga kaukulan na right nga, no, dun sa mga creative output, no, na nalilikha natin. And bawat isa doon ay merong nasasakupan na merong batas, no, na sumasakop doon at may kanya-kanyang requirement yan, no, may kanya-kanyang procedure kung paano tayo makakuha ng intellectual property right. Yan, Ma'am Jam. Ayan, so katulad nga ng sinabi ni Sir Leo kanina, halimbawa, ang intellectual property mo ay tula o kaya mga song compositions, ang tawag po doon ay copyright. So, for example din naman, yung mga machines or yung formulations po ng mga pagkain natin, pwede po yun sa patent and utility model. Okay. Well, yung katulad po nito, yung design and aesthetic po ng isang bagay, katulad ng design nito or yung design po nitong upuan na to, ang tawag po natin doon ay industrial designs. Okay. Pero paano naman po pag mga logos, yung mga signs, ang tawag po natin doon ay yun po yung mga trademarks. Okay. Marami pong uri ng intellectual property right at bawat isa po doon may kanya-kanyang process and requirements po bago po ito mag-grant sa atin. Okay. So, kumbaga, hindi siya po pwede na pag naisip mo, yun na agad. Oo. Dahil yun nga, may proseso pa siyang pinagdadaanan. At per IP, meron siyang kaukulang parang category like yung trademark, yung copyright, yung patent, depende sa kung ano yung na-i-create o na-i-IP. Yes. No, dun sa question naman po about kung kailan siya nagsimula. Ayan. So actually, way back 1400s pa, mga medieval period pa, late Middle Ages, talagang meron nang nag-i-exist na ang patent. As a matter of fact, year 1421 nung kauna-unahan na merong na ipapatent, no, ito ay sa Italy. Ngayon, yung napapatent niya, yun ay invention, isang bangka na
na kayang i-convey, no, yung mga marbles mula sa minahan. No? Okay. So, yung government ng Italy noon, ginrant siya ng patent para doon. 3 years yon na patent, na protection. So, ang kinaganda noon, siya lang yung merong ganong technology and hindi yon pwedeng gayahin ng ibang tao. Yun yung binibigay sa kanya na right nung patent, no? So, na-monopolize niya yung industry kasi siya lang yung merong invention na gano'n, siya lang may patent na gano'n. So, actually, isa yan sa patent system, no? Isa yan sa parang right mo, binibigay sa iyo na incentive ng gobyerno dahil meron kang nalikha na very creative, no? And i-incentivize ka ng gobyerno doon through, yun nga, namomonopolya mo yung industry. Kumikita ka ng malaki ngayon. And that is the case na nangyari doon sa inventor na yon na naka-invento nung first ever patent nga na tinukoy ko. Nice. Grabe, as early as 1400s. Yes, po. Sobrang tagal Talagang na. very historical din, ano? Ayan. So, Ma'am Jam? Actually, that is the whole concept po ng intellectual property protection. Okay. Ibig sabihin, kapag nasa isip mo pa lang siya, hindi pa siya IP rights. Oo, Dapat, wala ka pang right. Yes. Sa, may IP pero wala pang rights. Yes, Parang ganun. tama po Okay. yun. dahil sa yamang isip mo, nakaka-contribute ka sa economic growth ng isang bansa, yung government po, binibigyan ka ng incentives. Okay. Dahil monopoly mo po yung market. Oo. And syempre, bilang ikaw lang yung meron doon, syempre kahit pa paano, I believe the government is giving you reward or incentive kasi sa'yo lang yun, yung idea na yun, yung concept na yun and everything. Even the specific, like yung mga mga mas particular na details, talagang hanggat maaari po ay hindi siya pwedeng gayahin, di ba? Yes, opo. Halimbawa sa patent, no, meron kasing portion doon na tinatawag na claims. So yung claims, doon nakasulat ano ba yung detalye doon sa technology na gusto mong proteksyonan. Yun yung hindi po pwedeng gayahin ng iba. Kasi kasama doon yung sa claims mo, definitely hindi siya pwedeng gayahin ng iba. At kapag ginaya nila, that can be a case for infringement na. Ayun. So meron kasi yun, yung madalas nating naririnig. Tsaka yung sa social media, yung copyright infringement. Yes. Very prevalent yan. Very at sa mga susunod po na episodes, for sure mapag-uusapan natin yan tungkol din sa copyright infringement. Bakit ba may ganyan? Ano ba ibig sabihin yan? Yes, So, kaya tutok lang tayo mga karadyo agri sa mga susunod pang episodes kasi mapag-uusapan dahil nabanggit mga prevalent itong bagay na to. Ang daming mga cases ng mga unintentional din na panggagaya, di po ba? So at least mag-guide po ang mga karadyo agri kasi natin. hindi sila aware, yun po yung ano doon eh. O minsan iniisip na parang kumbaga ito, paano yun? Nagkataon na same kami ng idea. Kahit pa paano iba yung kanya, iba yung sa akin. So, paano nagkakaroon ng mga ganong cases na may mga infringements among others? Yes. Yun. So, mapag-uusapan po yan sa mga susunod na mga episodes. Kaya yan, tutukan po natin yan mga karadyo agri. So, nabanggit mo kanina, Sir Leo, na merong batas or mga IP laws na kaakibat per IP. So, pwede nyo po bang maibahagi yung ilan sa mga batas po na yun? And sino po ba ang governing body natin ng IP dito po sa Pilipinas? Okay. So, dito po sa Pilipinas, na unang na-recognize, well, actually, matagal nang nare-recognize yung IP sa Pilipinas, pero wala pa tayong batas talaga, no, before. Okay. So, year 1947, nung naipasa yung kauna-unahang batas dito sa Pilipinas related sa IP law. Pero before that, ang ginagawa ng mga Filipino inventors, ina-apply pa nila yung kanilang mga patent, kanilang mga IP sa US. Kasi US, 1700s pa lang, meron na silang established na batas pagdating sa IP. Sa Pilipinas, doon lang 1947. So, after no, dito na fina-file yung mga invention. And noong 1997, amyendahan yung batas na yon. At yun yung kilala natin ngayon bilang Intellectual Property Code of the Philippines or yung RA 8293, no? At dahil din dun sa batas na yon, na-create yung Intellectual Property Office of the Philippines. So yun yung tinutukoy nyo, ma'am, na governing body. Oo. So, yung Intellectual Property Office of the Philippines or yung IPOPIL, no, sila yung tumatanggap, sila yung nagpa-process ng lahat ng mga applications
ng IPR from Okay. patent, trademarks, utility model, industrial design, no? Sila yung nagpa-process noon, sila din yung nagga-grant. Ayan. So even actually yung mga technology transfer agreements, franchising agreements, Ayun. yun, dumadaan din sa kanila yon. Even yung mga multinational companies, mga corporations, no, mga international corporations, kung gusto nilang ipaprotect, for example, Yes. yung trademark nila, yung logo nila dito sa Pilipinas, sa IPOPIL nila yan ina-apply. Okay. Yan. But to add lang po, Ma'am Badet, the National Library of the Philippines, sila po yung humahawak para sa mga copyrights. Okay. Actually, you can apply it to the IPOPHIL, pero ang end po nun ay sa National Library pa din. Okay. Ganun po. Yun. So, kumbaga IPOPHIL, ayan, shoutout po sa mga taga-IPOPHIL. Sana po ng mga taga-IPOPIL. Oo, dahil sila nga yung ating governing body pagdating sa mga usapin natin sa intellectual property and IPR na tinatawag. Yun. So, kanina po nababanggit na natin yung patent, utility model, industrial design. So, ano-ano po ba yung mga iba't ibang uri? Kumbaga siguro medyo i-dig deeper natin yung mga iba't ibang mga uri ng IPR. At pagdating po sa mga business, ano pong mga IP yung mga applicable sa kanila? Or kailangan ba, or pwede po ba akong mag-apply ng IP as an individual? Or kailangan ba may agency ako or may company muna akong kinabibilangan? And how about po, syempre bilang dito sa PhilMec, we are a government agency. Paano naman din po yung process siguro, kumbaga mapahagingan po. Tapos paano din po, or kailangan po ba na nasa isang agency ako like PhilMec para po makapag-apply ng IPR? Okay. Ayun, so as mentioned po earlier, no, there are different types of IP rights. No? Yes po. So, meron tayong tinatawag na patent. So, yung patent, yun yung mga major invention, yun yung mga breakthrough technologies na tinatawag natin. Kung halimbawa, nung na-invento yung telepono, di ba, very novel yan, very new, no? So, wala pang kahit na anong device na nag-exist katulad nun. So that is applied for patent. No, yung basta mga groundbreaking technology. Dito sa PhilMec, for example, meron tayong mga machines na hindi pa na-invento ng iba. Kaya na-file natin for patent. Nag-grant tayo for patent para doon. So that's one patent. Meron din tayong utility model. So ang utility model, tinatawag din siya na minor invention, no? Kung yung patent major invention, utility model ay minor invention. So yun naman yung mga technology na usually improvement siya sa mga existing na technology. For example, bibigyan ko ng example. Halimbawa, meron kang ballpen, no? Yung ballpen ay apply for example for patent. Ngayon nakaisip ka, yung ballpen pwede itong lagyan ng takip. So, na-improve mo ngayon yung invention na yon. So, yung type ng ballpen, pwede mo siyang i-apply ngayon for utility model. So, that's a minor invention or improvement to an existing innovation. Yung takip lang po yung po pwede niyang tama? Yes, oo. Kasi yung ballpen ay patented na yun. Okay. Ngayon, actually, meron pang other issues dyan. For example, pwede ko bang ibenta ngayon yung ballpen kasi sa akin yung takip yun nga so, po. yun. So, another topic na yon. So, baka ma-discuss natin sa mga susunod. Pero, bigyan ko rin na lang din ng konting pag ganong case, hindi niya maibebenta yung ballpen na yon na may takip kasi nga yung isang component ng invention ay pagmamay-ari ng iba. Okay. Yun. So, actually, papasok na yan sa commercialization na forte ni Miss Jamaica. So, later on siguro na ma-discuss natin yan. So, dalawa na, no? Patent, utility model, meron ding industrial design. No? Pag sinabi naman nating industrial design, ito yung tumutukoy sa mga aesthetic features ng isang technology. Hindi po ito basta-basta aesthetic na naririnig natin. Yes, Aesthetic yan. Ngayon kasi naging common term na siya, di ba, ng mga Gen Z ngayon, aesthetic, ganyan. Ang ibig sabihin nun, aesthetic creation, yun yung mga, halimbawa, kulay, yung design mismo, no? For example, itong mikropono na to, no? So, meron siyang
disenyo, meron siyang 3D model siya, no? So pwede yun may apply for industrial design. So halimbawa yung mga machine natin, di ba, ina-apply natin siya for patent, pero ina-apply din natin siya for industrial design kasi nga meron siyang disenyo, no? Ang mahalaga lang doon, para mag-run siya for patent, kailangan bago siya, wala siyang katulad, and kailangan kakaiba, and dapat solid siya, no? O tinatawag natin article of manufacture, yun yung term natin doon. So kailangan solid siya para may apply natin for industrial design. Meron din tayong copyright. Ayan, yung copyright po, napakalawak na discussion ng copyright. O yung ibang bansa meron silang separate na copyright law Sa atin kasi nakapasok na yun sa buong IP code. So ganun siya kalawak na yung copyright. Pero pag sinabi natin copyright, yan yung yung nga mga tula, mga kanta, even nga yung mga love letters po na sinusulat natin nung bata tayo, that is already a copyright, no? And yes, pwede na natin i-apply yun for copyright. Yan, mga movies, kahit yung mga thesis natin nung tayo ay college, no? Mga singing, sculpture, paintings, yes, computer programs, actually that can also be applied for copyright. And actually, among all IP, yung copyright po, yung automatic, yung right mo from the moment of creation. Once ma-create mo na siya, masulat mo na siya, magawa mo na siya, automatic na sa'yo na yung right. Meron ka ng copyright doon. Ngayon, kaya naman natin siya ina-apply, no, for protection, para magkaroon tayo ng certificate, para just in case, no, na magkaroon ng mga yun nga, infringement or kasuhan, ganyan, meron ka maihahabla. Kumbaga, hindi, akin yan kasi ito yung nagpapatunay, meron akong copyright registration para dyan. So that's copyright. Meron din tayong trademark. So yan, very familiar yan, trademark, no, sa mga logo na ginagamit yan. Yung Radyo Agri yan, that is already trademark po ng ng PhilMec, ng station. So yan po, trademark yan, any pagkakakilanlan, identifier po na tumutukoy sa isang business or trade that can be applied for trademark. Actually, maraming nakapaloob pa sa trademark. Merong smell mark, sound marks, yung marami pa yun. Yes, marami pa po yun. Pero yun yung pinaka-general niya, trademark. Meron din tayong tinatawag na layout design for integrated circuit. Ito, recently lang din ito na idagdag, no? Pag sinabi nating layout design for integrated circuit or LODIC, yun po yung, di ba sa mga devices natin. For example, moisture meter, merong mga transistor, resistor sa loob niya, yung mga chips. Ayan. Kasi yung pagkakaayos po ng mga chips sa loob nun, merong effect yon dun sa mismong machine. Yan. So, kasama na rin yun ngayon sa pinapa-protectionan through layout design of integrated circuit. Yes. And meron pa, lastly, yung geographical indication. Yes. So, geographical indication naman, yun yung tumutukoy sa mga produkto, mga technology na specific lang doon sa meron siyang place of origin talaga. For example, the first ever registered na geographic indication sa Pilipinas ay yung Guimaras Mango. Diba? Nakadikit yung pangalan na Guimaras dun sa mango. Kasi nga, pag sinabi natin Guimaras Mango, yun ay parang alam agad ng tao na matamis yun, yung mangga na yun, the best mango yan sa Pilipinas. No? May ganun na siyang identity or branding, tama, actually. Yan, nakadugtong doon yung branding na yun. Kumbaga, specific sa lugar na yun, alam mo agad, meron agad perception yung tao kung ano yung produkto na yun, anong meron dun sa produkto na yun. So, yun yung geographical indication naman. Actually, marami pa pong types of IP, no? Pero yan yung parang pinaka-popular o yung bagang kinikilala talaga dito sa Pilipinas. Actually, meron pa tayong parang hindi nabanggit. Yung trade secret. Trade secret. Ito yung secret na marireveal. Yes, meron trade secret. Actually, it's separate IPR. And sa mga susunod po na episodes, yan, pwede po namin siyang i-discuss. Yes, isa pa pong malawak na topic ang ang trade secret. So ang pinaka-principle lang naman ng trade secret is kailangan secret siya. It needs to be kept secret and confidential para ma-retain mo yung trade secret sa'yo. No, 'di ba? Meron nga yung yung Coke, 'di ba? Coca-Cola, 'di ba? Naalala ko 'yon. Yan ay trade secret po. Wala yung talaga nakakaalam. Something. Tsaka yung mga chicken halimbawa nung for lang po ito, for purpose lang po ng na discussion yung KFC. Yung Jollibee, 'di ba? May mga certain parang yung mga secret recipes or secret ingredients nila. Okay. So, na under sila ng trade
secret. Yes, opo. Ayun, Yun. okay. Ang dapat lang din natin alalahanin pagdating sa trade secret, kapag yan ay na-reveal na in public, Yan, wala ka ng habol. Ay, yun totoo? yun yung ano doon. Kumbaga wala kang protection sa batas kapag na-reveal na yung secret nun. Kaya pagdating doon sa mga malalaking companies na yan, talagang matindi yung kanilang mga non-disclosure agreement, yung mga pinipirma nila. Yes. For example, yung mga tao sa facility na to, hindi pwedeng pumasok sa ganitong facility. Yes. Kumbaga may kanya-kanya talaga sila assignment para talaga ma-maintain yung secret na yun. Actually, yun nga sa Coca-Cola, 2 tao lang yung nakakaalam nung ingredient na yun, yung formula na yun. At sabi nga nila, hindi sila pwedeng magsama sa aeroplano daw. So, ganun talaga kahigpit pagdating sa ganyang mga trade secret. May mga layers of security or protection na ini-implement yung mga company para hindi mag-spill. Oo. Pero pagka halimbawa isa ako sa tas chinika ko for a price. Parang gano'n, automatic may kasuhan Opo. automatic yun. Actually, may magandang istorya dyan. Nangyari yan, no? Sa may Coca-Cola. Binenta niya ngayon sa Pepsi, isang empleyado. Ngayon, ang ginawa ng Pepsi, hindi niya kinuha. In all fairness Sinumbong niya. Oo. Ni-raise niya ngayon yon sa Coca-Cola. Kumbaga, gano'n na lang din professional. Yes. Alam na siya pagdating sa process. Oo, tama yan. May alam din sila pagdating sa process. Yun. So, hindi na-reveal, di ba? Tama, oo. Muntik nang ma-reveal. Muntikan na, pero buti na lang din. Oo, for sure. Pero bilang yung respeto pa din. At despite ng competition po, that's one thing about businesses na kapag kahit naka-competition mo, kung alam mo din yung process, talagang hindi mo dapat i-grab yung mga ganong Dahil alam mo naman what will happen, what are the consequences then for sure. Tama. Yun. Actually, parang nabasa ko nga siya sa isang digital platform din. Kaya parang naalala ko na parang may ganitong case or may ganitong kwento nga. And for sure, ibang mga products din, may mga ganitong encounters. And I think, isa to sa mga abangan yung mga Karadyo Agri dahil itong mga usapin na to, ilan pa lang po ito and we will dig deeper sa mga ganitong usapin sa mga susunod na episodes po. Ayun. So, yung regarding naman po sa pagiging applicable ba nito sa business or sa company or sa agencies like dito po sa ating ahensya, Ma'am Jam? Paano naman po ba ito? Actually, depende po 'yan. Okay. So, ang sabi nga po na yung IP ay strategy po siya ng isang business. So, bago ka po mag-file, ano ba yung gusto mong pa-protect? Tama. Diba? Ano ba yung ipa-file mo as an IP right? So, ibig sabihin lang nun, pag nag-file ka, for example, yung patent, dahil gusto mo siyang i-commercialize, that's the whole point of protection. Ibig sabihin, business decision talaga siya. So, strategic, katulad nga na pag-usapan natin before na yung sa Coke, yung mga formulation. Actually, yun ang nagpapatagal sa business nila, yung trade secret ng formula. Yan, yun ang business strategy nila. Yun ang business nila, IP protection. Yan, that's kind of IP protection. Kasi dun mo nakikita na meron kang edge sa market. Dun ka mas makakapag-monopolize ng market. Dun ka mas kikita ng malaki. Ganun siya. Kasi sa'yo lang yun. Yes. No matter, kumbaga yung pinaka-specifics from the smallest detail up to the general detail, sa'yo yun at walang anyone na po pwedeng kumuha nun for you. Yes, tama po. And that's right po, no? I-emphasize ko lang din yung sinabi ni Miss Jam na talagang strategy yung pagdating sa business. Sabi nga nila, IP protection is a business decision, no? Halimbawa dito sa PhilMec, no? Hindi lang natin basta pina-file yung mga technologies natin for the sake of protection. Pina-file natin yan para ma-commercialize natin, kumita tayo. Kasi we are bound actually by the law, yung Technology Transfer Act of the Philippines. Ang sinasabi dun sa batas na yon, kailangan lahat ng technologies na ma-generate ng mga RDIs ay ma-commercialize, no? Kasi yan ay galing sa taxes ng mga Filipino, di ba? Yung mga ginagamit nating budget for the production, generation, development ng isang technology from the taxes yan ng people. And gusto nung batas na yon na mabawi natin yon, di ba? Na through commercialization, no? Through commercialization. So, yon ibang aspeto yon, no? Pagdating sa IPR management, no?
yun yung part ng commercialization. Tayo sa Pilmek, ginagawa natin yun. Ayan si Miss Jam. Siya yung isa natin sa mga staff dito, no, na siyang gumagawa ng mga commercialization activities ng ahensya. Yun yung 'di ba sa atin nagla-license tayo ng mga manufacturer, no? Magge-generate tayo, then makikipag-partner tayo with local manufacturers, sila yung magma-mass produce, no, magbebenta. Ngayon si Pilmek kikita siya through royalty. So bawat technology na mabebenta ni manufacturer, kikita yon, may kukunin tayong porsyento doon. Yun yung royalty. So yun yung kino-collect natin from the manufacturer, yun yung kita ni Pilmek, no? Yun yung bumabalik kay Pilmek na binabalik din natin in turn sa government. Yes, totoo. So yun po yung buong konsepto ng from IPR management, IPR protection to commercialization. So dalawang batas po yun, yung IP Code of the Philippines saka yung Technology Transfer Act. So dun po umiikot, no? Ayun. Sa ano pa lang yun sa Filmec or sa mga RDIs like Filmec. So there's more pa po sa iba pang mga kasi case to case basis nga siya. Sabi mo kanina, Ma'am Jam, depende ito sa nature din ng business, di ba? Or if you're an individual na gusto mong magpa-IP or kumpanya kayo or organization or an agency like Filmec. Ayun. So, kanina po natin actually na-mention at some point yung kung gaano kahalaga actually yung IPR, di ba? Yung mga trademarks, yung mga industrial designs, trade secrets. So, gaano po ba ka-importante? Like, kailangan ko po ba talaga, kumbaga regardless, kung ako halimbawa nakagawa ng isang kanta or nakagawa ako ng isang movie, kailangan ko po ba talagang ipa-IPR or ng rights po yung aking IP? And kung halimbawa pong parang, for me, parang hindi naman siya hindi ko naman siya gagamitin for instance in the future purposes. Like wala akong sasalihan na competition sa paggawa ng kanta or pag-compose ng kanta or ng tula halimbawa. Ano po yung mga disadvantages kung halimbawang hindi ko po ma-consider na yung aking IP or yung aking creation, whatever it is, hindi ko po siya ipasubject to IPR and the process po nun. Ano po yung mga consequence? Well, again, sabi ko nga po kanina, it's a business decision. So, kung hindi mo siya papoprotektahan, iba ang magpoprotekta. Ay, naku naman. Iba yung diba? Protektahan mo na bago iba protektahan. Dapat ariin mo, diba? Yes. Parang sa love, diba? Sabihin natin na, akin yan. Yes. Diba? Dapat akin yan bago agawin ng iba. Tama. Ganun yun. Parang yan yung layman's term, parang yung madali siyang maintindihan pagdating sa IP right. Dapat alam mo na sa'yo. Meron kang katunayan na sa'yo. Kasi, yun yung sinasabi kanina na yung infringement na kapag hindi mo siya pinrotektahan at nakita ng ibang tao or ng may potential yung IP mo, sila ang magfa-file. Yun lang, talo ka dun. Nanakawan ka na. Ganun siya. Actually. Kahit na sabihin mo na, hindi, ako yung nasa likod niyan. Ako nakaisip niyan, pero dahil hindi mo na-protektahan, hindi ka duman sa process. Ano ang katunayan mo? Yes. Asan ang proof? Saan? Asan ang katunayan mo? Ganun. Doon po nagsisimula yung mga infringement cases actually. Oo. Lalo sa mga sa mga music, 'di ba? Yes. Like meron yung naibalita yung kay Miley Cyrus at saka yung kay Bruno Mars, 'di ba? Na hindi ko maalala yung Flowers yata na song ni Miley Cyrus if I'm not mistaken. And there's something then kay Taylor Swift yata if I'm not mistaken. So may mga ganong infringement related issues. Kaya importante po na whatever it is. Actually, I find interesting yung parang mga sinulat mo nung bata ka pa na mga love letters, tula, 'di ba? Parang kasi before, parang hindi mo naman maiisip na parang pwede mo siyang ariin as sa'yo and you can have the proof na parang ay akin talaga to, naisip ko to. So nakakatuwa lang po na yung mga ganong klaseng ideas or inventions, whatever it is, pwede mo siyang protektahan at may mga batas at proseso po tayo na pwede nating magawa yun. Yes, tama po, no? Yes po. Actually, magiging author ka. Yes, actually, from maliliit to malalaking kumpanya, wala talagang pinipili, no? It happens a lot yung mga infringement cases na yan. For example, Apple versus Samsung, Apple versus Microsoft, yun. Maraming mga infringement or lawsuits na rin, no, na i-file yung mga yan dahil nagagaya yung kanilang mga
technologies. No? Yes. So imagine no, yung mga big corporations na yan na probably may mga talagang mga best patent attorneys yung mga hinakar ng mga yan, pero nai-involve pa rin sa mga infringement cases na yan. So actually kahit saang batas, saang jurisdiction mo tignan sa other countries, yung mga IP law niyan, isa yung sinasabi na it is first to file palagi. No? First to file, not first to invent. So, ibig sabihin, kahit ikaw yung nakagawa ng technology, kung hindi naman ikaw yung unang nakapag-file, hindi ikaw yung kikilalanin na inventor nun. Kaya it is first to file, no? Ang bibigyan ng proteksyon ng batas ay yung tao, yung entity na unang nakapag-file ng invention. Kaya kahit nasabihin mo talaga na nauna ako sa kanya, pero dahil hindi ikaw yung unang nag-file, talo ka kaagad doon. Yes, tama po yun. Kaya yung mga nag-i-invent, i-file yun na agad. File yun diba? agad. Yun po. File mo yan. File mo yan. Kaya diba, kailangan po natin talaga mag-ingat sa mga pagdi-disclose ng mga informations. Kasi yung mga nakakausap natin, magkaroon sila ng idea, sila na yung yung oversharer nating mga karadyo agri, kanina lang din oversharing tayo. Oo din, kasi baka mamaya, di ba, yung idea, or kung i-share mo, i-overshare mo na, kung na-i-file mo na, para sure. Diba? Yes, oo. Actually, ginagawa din natin yan dito sa Philmec, no? Bago natin yan i-present sa mga conferences, yan. Talagang kailangan na i-file muna siya. Okay. No? So, isa yan sa ini-implement natin dito. Okay. Or kung yan man ay ipe-present na hindi pa, pine-present sa small group of people at hindi pa na-ipa-file, nagpapapirma ng mga NDAs or non-disclosure agreements. Parang ano yun, a layer of protection ba? Tama. Na habang hindi pa na-file or maaari nasa process pa lang po siya. Yes, tama. At least may assurance na tayo na walang dapat lumabas sa mga information na to or dun sa technology. Pero most of the time naman ang technology hindi naman siya agad lumalabas, not unless ay sure na yung rights po nun and protection po nun. Tama ba? Yes po. Actually, meron din tayong tinatawag, although medyo advanced na to, no? Sa pagdating kasi sa pagpa-file ng patent, for example, matagal yung proseso. Minsan inaabot yan ng 3 taon, 5 taon, ganun. Okay. Pero hindi po overnight process. Yes, hindi siya overnight process. So, kaya po ang tinatawag namin sa kanya, after filing, patent prosecution yung susunod. So, magpapalitan doon ng diskurso, yung nag-draft ng patent, tapos yung examiner sa may IPOPIL. No? So yan, so palitan kayo ng diskurso doon hanggang sa ma-convince namin na yung technology na yon ay ka-grant ng patent. Deserve talaga ng patent nito. Yes. Yun, so talagang palitan yon. No? So ganun yung proseso. Ngayon may tinatawag na first publication during the process. Sa first publication, kapag publish na yung iyong patent, yung application mo, meron ka na ring rights ng katulad ng kapag nag-grant yung patent. Ayun. Pero matatanggal yun kapag hindi halimbawa nag-grant yung patent mo. No? Kumbaga initial pa lang po siya. Kumbaga yun, na-publish na siya. Ibig sabihin kasi na-publish na siya. Kumbaga nakita na siya ng iba no? Kung meron mang ibang makakakita nun, dapat magpa-file sila ng, hindi po pwedeng i-ano yan. Kumbaga parang open to public kasi yun. Open to public. Na may ganitong design or may ganitong technology. So anong masasabi nyo? Meron bang magko-contest na may ganito din kami? Yes. Ganon. Although, of course, napaka-elaborate process. Yes, no? Tapos sure. kasi, worldwide yan pinapublish. Grabe pala. Yes, oo. Ngayon, sa atin, dito sa Philmec, pag na-publish na yan, pwede na natin din siyang i-commercialize. Yun. So, actually, basic pa lang po ito. Background test pa lang po ito. Pero, very interesting talaga na mapag-usapan po ito para at least lahat tayo, regardless kung ano man yung mga inventions, may creation, or magkakaroon pa lang, di ba? May mga plano pa lang, or may mga business or anything na sila na maaaring existing na pero hindi pa po sila aware na kailangan pala nito or importante pala na mabigyan ng protection or right ako dito. So at least po ay mapag-uusapan na din. And sa mga karadyo agri natin, kung may mga questions na siguro din po sila along the way in relation po sa IP rights, ayan, pwede niyo po kami i-message sa ating official Facebook page, Radyo Agri 90.1.
Filmec. And ifo-forward po namin ito agad, of course, kina Sir Leo and Ma'am Jam para po at least ma-address and mapag-usapan po ito sa mga susunod pang episode. So, there you have it mga Karadyo Agri. Halos isang oras na soft launching pa lang po ito. Oo, pero malaman na po yung ating kwentuhan. Kaya po expect more dahil sabi ko nga po kanina sa mga susunod na episodes, yung mga napahagingan po ni na Sir Leo and Ma'am Jam na mga terms, 'di ba? And yung ibang mga cases medyo na pag-uusapan na rin po. Mapag-uusapan pa natin ng mas malalim po yan sa mga susunod po natin na episodes dito po sa programang Kaaypihan. And of course, this program, isa pa lang po ito sa marami pa pong mga programs na handog po ng Radyo Agri 90.1 FM. And syempre, of course, ang ating Filmec para po sa lahat ng ating mga Karadyo Agri. So, bago po tayo magtapos sa ating soft launch na ating programa po, ayan, Sir Leo and Ma'am Jam, siguro po I'll give you the floor para po ma-invite po yung ating mga Karadyo Agri na tumutok po sa ating programa starting next week. Yes, Only week tayo next week. So, next Friday po. Ayan, Sir Leo, Ma'am Jam. Ayan. So, maraming salamat sa pagsama po sa amin sa soft launch ng newest segment na Kaaypihan. Ayan. So, tutok po kayo mga Karadyo Agri, no? So, starting April 25. Ayan. Ayan. So, mapapakinggan at mapapanood nyo po kami from 11 a.m. to 12 p.m. Ayan. So, tamang-tama po kasi this April is National IP Month. IP Month. At marami din po tayong activities dito po sa Filmec starting April 21. And on April 10 po, Engineer Leo and me, together with our director, Sir Bart and Sir Nestor, attend po kami ng ITSO President Summit sa Manila para tumanggap po ng award. Secret mo na kung ano yung award. Secret mo na kung ano yung award. Pero share namin yun kapag nakuha na namin yung award. Yes. So, i-update tayo ni na Sir Leo and Ma'am Jam yan. Pero syempre, congratulations in advance na agad, Ma'am and Sir. Of course, sa Filmec for another accomplishment, of course, ng ating ahensya. Yan. So, and syempre, more news and updates, mga announcements po, lalo na IP month po tayo ngayong April, tama po? So, yun, abangan po ninyo yung mga magiging upcoming activities din po. And I think we have mga webinars, tama po ba? Yes, opo. Also, on the week po ng April 21 to 25, magko-conduct din kami ng mga foundation courses on intellectual property right, no? So, yun po ay open, no, sa lahat ng mga estudyante, researchers, inventors, or other individuals po, no, na interesado na i-apply ang kanilang mga invention, kanilang mga creative outputs, no? Yes. So, yan po, tutukan po ninyo, ipopost din po namin sa Facebook page po ng Filmec ang mga information po, details about this foundation courses. And syempre, ipopost din natin dito sa ating official Facebook page dito sa Radyo Agri 90.1 FM. Yan po, baka po may mga pahuling pa-shoutout pa po tayo. Baka may mga nakalimutan kayo sa mga ka-opisina nyo. Lagot kayo. Ayan, so hello po sa inyo dyan sa office. Sa IPOFIL po, kina Sir Mickey, Sir Alfred, sa ating mga DOST family. Yan po, sa DOST Picard po, sa Ray Central Luzon. Hello po. Ayan. So from CLSU ang ating program leader ng Race. Ayan, good morning po. So with that po mga Karadyo Agri, again po, ayan, every Friday, 11 a.m. to 12 noon, starting April 25, 2025 po ang ating programang Kaaypihan, ang programa po na magpo-provide po sa atin ng mga updates, news at iba pa pong mahalagang information tungkol po sa intellectual property and intellectual property rights. So, syempre, makakasama po natin dyan Sir Leo Sarmiento and Ma'am Jam de Guia. Dito lang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec. So, with that po, pansamantala po muna kami magpapaalam at muli po tayo magkarinigan sa mga susunod pa pong program natin only here at Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Bye for now! Agri 90.1 FM Filmec, a food secured nation for everyone.